Welcome to the Little House Podcast. Hey yo, welcome to the Needle House Podcast. At para sa mga subscribers natin, welcome back sa channel. No, para sa mga bagong followers natin sa Spotify, welcome sa podcast natin. No, so first off, pakilala muna ako para sa mga bagong subscribers at followers natin. So I'm Marcos, no. I'm a content creator and a tattoo artist, and ayun, gumagawa ako ngayon ng podcast, no? Para sa mga followers natin dito sa Spotify, no? Meron po akong YouTube channel. You can search it on YouTube. Nasa description din yung YouTube channel natin, pati yung ibang mga social media accounts natin, no? And just search Marcus the Second. Yan. Words lahat yan. Yan. Subscribe din kayo sa YouTube channel natin. At para naman sa mga subscribers natin dito sa YouTube, follow nyo ako sa Spotify. Search nyo lang The Needle House Podcast or go to the description and makikita nyo doon. May link doon para sa Spotify natin, no? Para sa podcast. Yan. And just to explain para sa mga subscribers natin, no? I'm trying to transition into doing podcast. So, ang bala ko kasi is to upload a video, no, sa YouTube and sa Spotify as a podcast. So it's the same topics, it's the same niche. Medyo ibang setup lang, parang style podcast na siya, no? Ayun, kaya pala hindi ko naririnig yung sarili ko. Kailangan ng headset. So yun, medyo maiba lang ng konti yung itsura, yung style, medyo hahaba yung videos kasi para sa podcast natin, no, mas maganda kasi doon, medyo mahaba yung mga content. But of course, it will still be about tattoos. Okay, yan, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay sa tattoo community. So siguro what will happen is I'll try to use yung mga old mga videos natin, no, not the video itself but yung mga lumang content natin na mga topics. Yan, since matagal na rin yung iba kasi about mga 3 years ago na yan, try natin gawin ulit ng video na mas maayos, mas mahaba, mas well explained. Okay? Yan. Kasi syempre sa mga followers natin sa podcast, para mapakinggan din nila, mapanood din nila. By the way, no, mag-upload din ako ng video sa podcast natin. Yun. So medyo mahaba na yung intro. Pero again, magpapakilala ulit ako. Yun. Sabi ko nga, ako po si Marcos, isa akong tattoo artist, content creator, isa rin akong supervisor sa isang call center. Ano pa ba? I've been tattooing for tagal na, no? Since 2010. So parang almost 15 years na, no? 14 years na actually. Mag-15 years na. So yun, so what I'm doing sa channel ko, dito sa what I will be doing dito sa podcast is nagtuturo ako ng mga tama, ng mga mali sa tattoo. Yan. I want to educate everyone, no, sa tattoo kasi maraming misconception dito, especially sa Pilipinas. So yun yung mga topics na pinag-uusapan ko. Okay, and speaking of topics, no, for this video, ang pag-uusapan natin ay asa na ba? Eto. Ayan, asan yung aking kodigo? May kodigo ako eh. Yan, so eto kasi medyo paano ko ba to sisimulan?
Well, ang tanong kasi, ito kasi yung tanong mismo eh. Bakit daw mahal magpa-tattoo? Yan. So, pag-usapan natin in details dito sa video na to, dito sa podcast na to, kung bakit nga ba mahal magpa-tattoo. Okay. Yun. So, isa kasi yan sa mga top comments sa akin at isa rin yan sa mga laging na-bring up ng mga tao kapag may nakakausap ako, no? Na ba't ang mahal magpa-tattoo? Or sa mga customers ko pag nag-i-inquire, no, bakit ang mahal? Parang ang madalas pa is nako-compare pa, no? Na bakit kay ganito, bakit kay ganyan? Ganito lang yung presyo or whatever, 'di ba? 'Yun, so 'yan ang pag-usapan natin. And well, paano ba natin sasagutin 'to? Yung presyo kasi ng tattoo, no? It depends sa tattoo artist, sa lugar, no? If you Google how much is a tattoo cost here in the Philippines, parang ang i-average niya is 1,500 for a minimum tattoo. Yun. So, sobrang well, actually ang baba nga nun eh, if you will compare it sa ibang bansa. Well, pero syempre nasa Pilipinas tayo. Pero ayun nga, and bago natin simulan tong topic na to, I just wanna say, no, it's very rude to tell a tattoo artist or any artist in that sense, no, na bakit ang mahal, no? Hindi lang sa tattoo artist, anything na service-based, no, na parang halimbawa sa mga photographer, 'di ba? Sa mga visual artist, sa mga yung mga paano ko ba i-explain to sa mga artists itself, no? Kasi ang dalas niyan sinasabi, ang mahal naman. Ako nakakakuha ko ng ganito, sobrang mura lang, no? And the reason kasi bakit nangyayari yun is hindi natin masisisi yung mga customer, yung mga clients, kasi ang may kasalanan din talaga nito is tayo din eh, no? There are times na talagang may mga tao, hindi ko naman nila lahat, no? Na talagang sobrang baba maningil. So, ang nangyayari kasi nawawalan ng standard. 'Di ba? Hindi ko sinasabing standard sa gawa or dun sa end result nung kung ano mang service yung ino-offer nyo, but yung standards across all, for example, tattoo artists, no. So siguro para sa akin, no, dapat may minimum talaga, standard minimum para sa lahat ng halimbawa tattoo artist. So it will depend na lang, no, if mas mahal ba. Pero the minimum should be the base price. The base price. So yun na dapat yung base price, no? Hindi na siya bababa pa doon para lahat hindi na malulugi, no? Kasi kung tutuusin, no, ang sagot lang naman talaga kung bakit mahal magpa-tattoo is ang mahal kasi ng gamit, no? So kapag may mga nakita ka na parang 200 lang, 300 lang tatatuan ka, siguro if common sense yung gagamitin mo, is parang sobrang mura naman nun. Parang nakakapagtaka na, 'di ba? Sabi nga nila, too good to be true, 'di ba? Although meron namang ganun, mga talaga nagsisimula pa lang, naniningil lang sila just to say na kumikita na sila or just to have at least a bit of income, no? Since nagsisimula pa lang sila. Pero well, siguro sa mga clients din, isipin nyo na lang din, siguro kaya mura kasi nagsisimula pa lang. But some artists kasi umiiral yung pride, umiiral yung ego, hindi sinasabi na bago pa lang, hindi pa magaling or whatever. Tapos naniningil ng sobrang mura.
sasabihin pa, mura talaga ako maningil, blah 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 blah, hindi ako overpriced. Kasi nga bago ka pa lang, 'di ba? Or in some cases na talagang no, nag-uulit ng gamit. Madumi, hindi malinis, pegi yung ink, whatever. Mali yung ginagawa. So, kaya sobrang mura. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi kong too good to be true. So, kapag mga ganun kasi, nakakapagtaka talaga kung bakit sobrang mura. Kasi, halimbawa na lang, no? Kung iisipin mo talaga, halimbawa, ang puhunan, alisin na natin, hindi na sa tattoo. Halimbawa, halimbawa sa soft drinks, yung mismo ba yun sakto? Basta ganun, yung maliit na soft drinks. Halimbawa, ang puhunan ay, di ko alam yung price, no? Yung presyo ngayon. Pero, kung halimbawa ang puhunan ay 10 piso, 10 pesos, tapos may nagbebenta ng 5 piso, di ba parang, sobrang nakakapagtaka, too good to be true. 'Di ba? Kasi halimbawa mo, no, ang regular price niya sa mga tindahan pag bumibili ka is 15 pesos, no? Kasi ang puhunan is halimbawa 10 piso, so may tubo siyang 5 piso. Tapos biglang may magbebenta ng 5 pesos. 'Di ba nakakapagtaka? Parang hindi ka panipaniwala, 'di ba? Parang palugi. So ganun din sa tattoo. Kung halimbawa mo, sabi nga ni Google, average price is 1,500 pesos. So siguro si artist may tubo na doon. Yan, may bayad na doon yung parang TF niya, 'di ba? Halimbawa lang, tapos parang 1,000 lang talaga yung puhunan ni artist. So 500 lang yung kinita niya. Tapos biglang may magtatato na 300 pesos, 500 pesos. Too good to be true, mga kasabwat. So, hindi siya kapanipaniwala. There's something wrong. Something fishy. Sabi nga nila. Kapag ganun, no? Kaya, siguro, as a client na lang din, you should be aware, no? Sa mga ganung bagay. Pero, syempre, sa Pilipinas tayo, yung iba naman dyan, basta lang magkaroon ng tattoo. Hindi ko nila lahat. Pero, yung iba talaga is, gusto lang talaga magkaroon ng tattoo for the clout lang. No? And, actually, nasagot na natin yung tanong. The reason bakit sobrang mahal ng tattoo is, mahal yung gamit. And, syempre, nandyan din yung fee para kay artist. Kasi syempre si artist, I'm not gonna explain the price of the supplies, pero if you will think of it, no, andyan yung needle, andyan yung ink, yung pamunas, kung ano man pamunas yung ginagamit, paper towel or ako wipes, yan, petroleum jelly or tattoo glide, 'di ba? Alcohol, sabon. Yung sabon pa niyan hindi naman basta-basta lang. Green soap yung gamit namin. And of course, yung pinuhunan namin dun sa mga tattoo machine, power supply, battery pack. Mga kasabwat, kung hindi niyo alam, no, tattoo machines are very expensive. No, if you want a good tattoo machine, it will cost you around at least 5,000 pesos. It's a good tattoo machine. Hindi siya branded na sobrang sikat ng brand, pero it's a decent tattoo machine, no? Although meron din namang mga mura and it's decent enough, no? Di naman ako ipokrito, bumibili din ako nun, gumagamit din ako nun. Kasi I'm reviewing tattoo supplies as well, equipments, sa YouTube channel natin. So, meron din talagang mga ganun, na mura lang pero maayos naman. Pero of course, as a tattoo artist, marami din na gamit yung mahal talaga. And syempre, kasama yun sa cost, 'di ba? Kuryente pa, wifi pa.
internet, 'di ba? Ang dami. Tapos paano pa kapag home service? Home service is a lot more expensive than sa mga scheduled tattoo or walk-in sa mga tattoo shop, no? Kasi the reason bakit is kasi syempre ang daming gamit na dadalhin, yung perwisyo pa sa'yo na syempre kung hindi naman marami yung gamit mo, may tattoo shop ka, magbabaklas ka pa ng gamit mo sa tattoo shop mo para dalhin. Yan, pamasahe mo pa kung namamasahe ka, gasolina mo kung nakasasakyan ka, and yung pagod mo pa sa pagbiyahe. Plus, ito yung isa pang reason na hindi nagigets ng iba or hindi naiintindihan ng iba, na reason bakit kapag mag-home service kami, gusto namin is merong down payment, mas mataas yung minimum. Kasi halimbawa kapag isa ka lang magpapatattoo, at least for example, 10,000 yung minimum na ipapatattoo mo, or madami kayo na hindi bababa ng 10,000 yung ipapatattoo nyo. Tapos bukod pa doon yung home service fee, 'di ba? Syempre kasi mga kasabwat, kung hindi niyo alam, kung meron katulad ko noon, no, meron akong tattoo shop and I learned this the hard way. Nanghinayang ako, sayang sobra. May tattoo shop ako, may nagpa home service, syempre noon hindi naman din ganun ka sikat yung tattoo. Unlike ngayon na halos lahat may tattoo. And parang sobrang accepted na siya, sobrang parang halos lahat talaga ng tao meron ng tattoo. At may mga trabaho na rin. Ang dami ng trabaho na dating hindi tumatanggap ng taong may tattoo, nag-employ na rin sila ng mga tao na may tattoo. And ayun. Anyways, nawala na ako. Yun. Nangyari sa akin is nag-home service ako and may nagpuntang kliyente sa shop. Wala ako. Walang ibang bantay, basically walang tao, walang napagsabihan. Nag-chat lang siya sa page ko at magpapatattoo dapat siya that day. And noon, sabi ko nga, I learned this the hard way. Nagtattoo ako, parang magkano lang yung ginawa ko. Parang 3,000 lang yata, home service ko. Tapos ang dami pang hirit. Alam mo yun, medyo malayo pa. Tas hindi naman ako dati nang hihingi ng home service fee or nang hihingi ng extra. Kasi, syempre noon, medyo struggling tattoo artist pa ako. Although may shop ako, medyo hindi ganun kasapat yung kita. Kaya talagang pag may customer, grab ako. Tapos, yun na, nag-chat sa akin yung customer. Sabi niya, magpapatattoo siya, sinend niya yung design, at ano siya parang balikbayan, ganun. Tapos, malaki yung ipapagawa niya, back piece. And, willing siya magbayad ng malaki. Yan, sabi niya, kailangan ko lang matapos to within the day. Whatever it takes. Yan, magbabayad siya ng malaki or what, ganyan. Basta ganun yung sabi niya. Tapos sabi lang niya, matapos o hindi, babayaran ko ng buo. Kung di ko matapos, kasi parang sabi niya, parang, kung di ko matapos, wala, di ko natapos. Pero kung matapos, babayaran pa rin niya ng buo, either way. Yun. So, parang, ang laki talaga nung magiging presyo nun na nasayang dahil nag-home service ako. So, isa yon sa mga kino-consider namin, no? Especially katulad ko dati na wala naman akong ibang bantay sa shop, no? And sayang, sobrang nakakahinayang. Lalo nung panahon na yun, no? Kaya ako din kasi tinake yung customer na nagpa-home service kasi nga that time nangangailangan talaga ako and talagang tinake ko siya kasi nga nangangailangan ako and biglang may dumating na customer na ganun. Sayang. Sobrang hinayang ko nung panahon na yun. Yun. So,
that's one of the reason bakit ako bakit mas mahal yung home service. So yun, what else? Isa pang nakakaapekto sa presyo ng tattoo is syempre yung galing ni tattoo artist, 'di ba? Kasi kapag sobrang galing ni tattoo artist, marami nagpapatattoo dyan. And since marami nagpapatattoo sa kanya, at very very talagang lahat gustong magkaroon ng tattoo galing sa kanya, kahit magtaas siya ng presyo, may magpapatattoo pa rin sa kanya. And of course, since sumisikat siya, mas nagmamahal yung presyo, 'di ba? Ganun lang din naman yun. Parang sa mga artista, pag mas sikat, 'di ba? Mas mahal yung bayad, yung TF. And ano pa ba? Kapag si tattoo artist is laging nananalo sa mga tattoo competition, 'di ba? Kaya nga lagi yung ina-advise yan sa mga bagong tattoo artist. Sumali kayo ng competition. Kasi mas na-expose kayo, mas na-challenge kayo, experience din yan, and you can build connection as well. 'Di ba? Kasi madaming tao diyan. Tapos na-showcase pa yung gawa nyo. Pag nanalo pa kayo, 'di ba? Mapopost yan sa page nung competition. Naipagmamayabang siya. Tapos yung plaque, mai-display mo yan sa shop mo, sa Facebook page mo. And kapag ganun, nananalo ka, syempre, sabi ko nga, parang artista. Pag ang mga artista, mas nananalo ng mga awards, 'di ba? Mga Oscars yan, mas nagmamahal yung TF nila. Ganun din sa tattoo artist. So, mas nananalo ka sa mga ganyan, mas tumataas din yung presyo, 'di ba? So, isa yan sa mga reason. Yan. What else? Nandyan din yung exclusivity ng isang tattoo artist, no? Madalas yan sa ibang bansa. I don't know if may may gumagawa niyan dito, mga kasabot, no? Pero sa ibang bansa minapanood kasi ako, no, na nagtatattoo siya, pero parang ang tinatanggap lang niya is one client per month. Tapos yung design is very talagang ginagawa niya ng matagal. As in, sobrang tatawag mo talaga siyang artist. Yun. So, exclusivity, mga kasabwat. Sobrang exclusive niya. Biruin mo, kung one customer per month lang yung tinatanggap niya, it means, sa loob ng 1 taon, 12 lang yung pwedeng magpatattoo sa kanya. Yun. So, kung 12 lang yung pwedeng magpatattoo sa kanya, hahaba yung pila. Mas mahaba yung pila, mas marami nag-aantay, mas mataas yung nagiging presyo niya. Kasi, syempre, halimbawa mo, ang mangyayari kasi dyan, no, mga kasabot, since very exclusive yan, halimbawa ako, nagpa-line up ako sa kanya. I'm not saying na nangyayari to, but pwedeng mangyari kasi to. Magpapa-line up lang ako sa kanya, and then, once na malapit na yung schedule ko, I can sell my schedule. 'Di ba? Yun. Hustlers ba? Maraming hustlers din sa mga ganyan. Parang sa mga sneakers, kung sneakerhead kayo, yung mga pumipila sa mga bagong release na sneakers, and parang ganun din yung ginagawa nila. Pumipila lang sila just to sell their spot, their schedule, 'di ba? So ganun din. So mas nagmamahal kasi syempre pag binenta ko yung spot ko, yung schedule ko, babayaran mo yung schedule ko, tapos magbabayad ka pa kay artist. So isa rin yun sa reason bakit nagmamahal, very exclusive. Yan. What else? Ito magandang no. Magandang reason din to bakit nagmamahal yung presyo ng tattoo. Halimbawa, si tattoo artist, meron siyang natatuan na artista. Yan. Ang dami kong kilalang tattoo artist na ganyan. Hindi ko nilalahat, no? Yung iba hindi ko naman kilala, pero nangyari kasi sinuwerte nakapagtattoo ng sikat na tao. Tapos nung nakapagtattoo siya ng sikat na tao, maayos yung nagawa niya. Pero paano ko ba sasabihin to?
for lack of a better term, hindi naman kasi siya ganun kagaling. Sinuwerte lang talaga siya na i-recommend ba. Tapos, sumikat siya ng husto. Nagmahal yung presyo niya, yung sobrang mahal na magpatattoo sa kanya. Tapos, nagsunod-sunod yung mga sikat na tao na nagpapatattoo sa kanya. Tapos, hindi naman siya ganun kagaling. Pero ngayon, siguro medyo may improvements na. Pero yun, isang reason din yun bakit nagmamahal yung tattoo. Bakit siya mas pricey? Kasi may natattoo ang sikat. Yan. Again, hindi ko naman sinasabi na ganun yung nangyayari talaga. Pero meron talaga. May mga nakita ako na ganun yung nangyari. Tumaas yung presyo ng tattoo niya, pero yun, dahil lang may natatuan siyang sikat. Pero hindi naman siya ganun kagaling. Di ko sinasabing sobrang galing ako. I'm not throwing shade to anyone. Di rin naman ako sobrang galing. Pero what I'm just saying is circumstances, di ba? Sinuwerte talaga siya. Yun. Ano pa? Isa pa. Eto. Sumikat si tattoo artist. Kasi gumagawa siya ng mga content kagaya nito. Magawa siya ng mga vlogs, ng mga short videos, reels, TikTok, podcast, yan. Isang reason din yan bakit nagtataas yung presyo. Kasi syempre sumisikat, diba? Ako, hindi ako nagbubuhat ng bangko or nagpapaka-humble. Pero hindi naman ako masyadong nagtaas ng presyo. Although, katulad doon sa YouTube channel, may mga nagko-comment na, mahal siguro maningil yan, ganyan, dami ng subscribers yan, blah 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 blah. So whatsoever, ganyan. Pero hindi naman, kasi ako, the reason naman bakit hindi ako nagtaas ng presyo, kasi right now I'm really not focusing on doing tattoos kasi may trabaho naman ako, and tattooing is not my main source of income. So yung tinatatuan ko na lang talaga is friends and families, kumbaga, no? Yung mga kakilala na lang, hindi na ako masyado sa lahat nagtatattoo ng customer yun. So, pasensya na sa mga hindi ko nasasagot, no? I don't have a lot of spare time, no, para sumagot sa mga gusto magpa-tattoo. So, pasensya na kayo. Yun, nalinaw ko naman siya sa mga ibang videos ko. And pasensya na rin sa mga hindi ko nasasagot na comments. Kasi, may nag-comment kasi, no, na ang dami nagko-comment dyan, di naman sumasagot yan eh. Yun. So, pasensya na kasi, a lot of the comments accumulated na hindi ko nasagot is nung nawala ako for 10 months. 10 months ako hindi nag-upload sa YouTube. And also, prior to that, parang meron akong 4 months, 5 months na hiatus din, na nawala din ako, hindi rin ako nakapag-upload. So, all in all, parang almost 1 year din ako nawala, no? So, ang daming, tuloy-tuloy kasi yung mga nanonood, tuloy-tuloy yung mga comments, so hindi ko nasagot lahat. Pero noon naman, nasasagot ko lahat. Halos lahat nga ng nagko-comment na nagpapa-shoutout. Sina-shoutout ko na may nag-comment na nga sa akin na ang haba ng time mo para sa shoutout. Naubos yung oras mo para sa main topic. Well, that's just my way of giving back dun sa mga subscribers natin. Noon. No, pero since nga sobrang dami kasi nangyari. I've been doing contents for what almost 3 years now. No, I have 15,000 subscribers, going 16 on YouTube. So, yun, nakakatuwa din, no? Tapos I'm trying to branch out dito din sa Spotify, doing podcast, no? Kasi medyo gusto ko din naman maggawa ng iba pang content. I tried doing reels sa Facebook and sa TikTok din, but hindi tayo sinuwerte doon, or hindi ko alam, hindi ko kasi magets yung algorithm ni TikTok tsaka ni Facebook, no? So
no luck dun sa mga social media platforms na yun, no? Pero I'm still trying sa TikTok, no? Kasi meron akong isang video nag 9,000, yung kasunod niya parang 10 views lang. Ganun. So naguguluhan ako sa algorithm, no? Sa Facebook din I tried, pero um ang hindi ko mag-get sa Facebook, no, nag-upload ako, sobrang labo nung nagiging video. Hindi ko alam kung bakit. Ayun. Pero siguro in time, gusto kong i-try sa Facebook kasi nakakatuwa din. Parang ang bilis din ng views sa Facebook. Hindi lang talaga siguro ako sineswerte. Yan. Tsaka parang boring naman kasi yung mga contents ko. Nagtuturo lang talaga ako. Hindi naman ako patawa. Hindi ako papogi or whatever. Yan. So, ano pa ba? Ayun. Kung may mga questions kayo, comment pa din kayo sa YouTube, no? Comment kayo. Tapos siguro ang magandang gawin diyan, no? Di ko alam kung magla-live ba ako or siguro try ko din 'yun, no? Yun ang hindi ko pa nasubukan, no? Mag-live tapos sagutin ko isa-isa yung mga questions sa comment section. Kasi ginawa ko ng video 'yan. Sinagot ko yung mga top comments. Hindi naman masyadong nakakuha ng views. So, hindi siya effective. Siguro dito sa podcast, try ko din. Magpa-podcast ako na magbabasa lang ako ng mga comments sa YouTube channel natin. Tapos sasagutin ko isa-isa. Siguro, yun. Pwede siguro yun. Ano pa bang pwede? Siguro, yun siguro, yun. Pwede natin gawin yun. So, ayun. Yun, sana marami kayong natutunan dito sa video na to, sa podcast na to. Sana nag-gets nyo din, naintindihan nyo kami, mga artist, kung bakit medyo mahal kami maningil sa tattoo. At sana din, yung mga ibang artist maintindihan na wag naman natin pababain ng husto etong larangan na pinasok natin. Kasi ang daming mga tattoo artist na humihinto na lang kasi nga di naman kumikita, 'di ba? Ako I almost stopped tattooing din kasi there was a time na talagang wala akong naging customer, no. Tapos medyo nalungkot 'yan. So huminto saglit, muntikan ko na ibenta yung mga gamit ko. Nagtrabaho ako, doon ako nakuha ng mga customers. So sayang kasi, meron ako mga kilala na mga nagsimulang mag-tattoo, ang gagaling din nila, may potential talaga, pero huminto sila kasi nga tattooing is not very parang profitable dito sa Pilipinas, lalo na kapag may pamilya ka na, no? Syempre, parang mag-aantay ka lang kung kailan may magpapatattoo. So, sayang. Pero kung maaayos natin, hindi lang sa mga tattoo artist, but sa ibang mga types of artists din, wag natin baratin para gumanda yung ating industriya dito sa Pilipinas. Okay, yun lang naman. Again, kung bago ka sa channel na to para sa YouTube, please do subscribe. Okay? At dito naman sa podcast, follow nyo ako. And ganun din. Kung nasa podcast ka, go to my YouTube channel and subscribe. And kung nasa YouTube ka, go to my podcast sa Spotify. Lahat yan nasa description. Okay. Yun lang naman. Till the next episode, the next video. Yun, sana hindi kayo masyadong nainip. Hindi ako masyadong sanay sa ganito. This is quite a long video. Already more than half an hour. Pero nag-enjoy ako. This is the official first episode of my podcast, The Needle House Podcast.
para dito sa Spotify at sa YouTube din. Upload natin to. Ang haba na itong video. Hindi ko alam kung paano mangyayari dito. Pero upload ko to ng sabay. Okay, yun lang naman. Till next time, guys. Peace out.